So ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito nga pag-usapan natin yung kumakalat patungkol sa death gear nito ni Luffy. So iba tawag nga dyan death gear, yung iba naman gear death. So binaligtad lang. But anyways, ito ay patungkol sa next level ng gear ni Luffy. So yun lang naman at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So matagal na nga tinitis at pinag-uusapan itong patungkol sa death gear ni Luffy at in fact mas nauna pang ang itis itong kanyang death gear kumpara dun sa awakening ni Luffy. Pero anong nangyari, mas naunang na-awakened itong si Luffy at itong death gear ngayon nawala na sa usapan, na out of picture na. So kaya nga marami talaga pinagtatawanan lang itong death gear na nga na to, itong theory na to. Pero this time ay sinasabi na mukhang di na yan laughing matter anymore dahil possible sa next na pagle-level up natin ni Luffy ay ito naman yung magawa niya, yung makuha niya itong kanyang death gear. So given the situation na dito sa Elbaf ay nandiyan na nga si Imusama at nagsisimula na nga rin makipaglaban at maliban pa nga rito hindi pa nawawala itong mga Holy Knights, nandiyan pa rin sila at ito nga si Killing Hamid, di ba nung nakaraan lang ay nandito na nga siya sa kanyang hybrid form at ang malupit pa rito mga immortal itong mga to. So kaya nga para nga makasabay dyan yung Straw Hat Pirates natin ay kinakailangan na talagang lumakas sila, i-level up nila yung kanilang mga sarili. So katulad nga nung sinabi ko nung nakaraan na sa tingin ko kasi yung Monster Trio natin, si Luffy, si Zoro, saka si Sanji, hindi pa yan ganung uubra talaga laban dito kala Imusama sa mga Holy Knights. Kasi nga yung sa pinagkumpara natin nung sa mga kalipas na kalaban nga ni Luffy etong mga 5 elders natin ay di ba nga dito nakita natin nung binanatan ni Luffy etong si War Curie ay ganito yung nangyari, umapoy lang dyan yung kamay ni Luffy. So wala nga siyang nagagawa laban rito sa mga 5 elders natin at kahit nga itong si Luffy sa time na yan nayayamot siya kasi kahit anong gawin niya hindi niya nga nada-damage itong mga 5 elders. At hindi lang naman itong si Luffy yung nahihirapan sa pakikipaglaban rito sa mga 5 elders natin kasi kahit nga pati itong kanyang mga wingman nahihirapan sa pakikipaglaban sa mga 5 elders. So ito nga nakita natin nung binanatan ni Zoro sa ni Sanji itong si Nasjuro ay di ba right after nun ay parang walang nangyari dyan kay Nasjuro. So kaya nga kung ganito na nahihirapan, na struggle talaga itong Monster Trio natin sa pakikipaglaban dyan sa mga 5 elders, ibig sabihin ay hindi rin sila uubra dyan nga sa mga Holy Knights. Kasi ito nga sa nakikita natin sa pinapakita ng mga Holy Knights ay parang ganyan katulad sa mga 5 elders. So kumbaga yung attributes na tinataglay na ito ng mga 5 elders meron din ganun rin yung sa mga Holy Knights. So now hindi naman talaga natin alam kung sino mas malakas, kung ito bang mga 5 elders o yung mga Holy Knights. Pero ito nga given the fact na itong tatlo, itong Monster Trio natin hindi talaga ma-damage itong mga 5 elders ay baka ganyan rin yung mangyari dyan nga sa mga Holy Knights. So kaya nga dito kung struggle itong Monster Trio natin ay talagang kinakailangan nila na puwersahin yung sarili nila na mag-level up dyan. So ngayon ang tanong, paano ma-acquire ni Luffy itong death gear niya na nga na to? So may dalawang possible na pwede mangyari dito at dito na papasok itong si Gaban. So unahin muna natin dyan itong si Gaban bilang siya nga yung kauna-unahan na nagawang ma-damage ng husto itong mga Holy Knights at nagawa niya nga ma-prevent itong pagre-regenerate ng mga Holy Knights dyan. So dito talaga definitely alam ni Gaban kung paano i-counter itong immortality o yung pagre-regenerate ba ng mga Holy Knights at kung paano tatalunin itong mga to completely. So kaya nga possible niyan si Gaban ituro dito kala Luffy kung paano yung technique para nga magawang talunin o i-damage itong mga Holy Knights. Pero given yung situation ngayon ni Gaban na talagang critical na yung lagay niya at ito nga nakahiga lang din si Gaban, kaya ang mangyayari baka wala na maging training itong si Luffy saka si Gaban at sabihin lang talaga mismo ni Gaban yung ano lang ba yung parang pinaka-basic yung concept kung paano yung ginagawa niyang technique sa pakikipaglaban dyan sa mga Holy Knights. At syempre kasama nga dyan yung pagtuturo ni Gaban kay Luffy ng paggamit sa kanyang Conqueror's Haki ng sa next level na. Kasi diba sinasabi nga natin ito si Gaban gumamit yan ng di pangkaraniwang Conqueror's Haki kaya nagawa niya na ma-damage at ma-prevent yung pagre-regenerate ni Saint Summer. So dito syempre hindi alam ni Luffy kung paano gawin yan kasi kung alam ni Luffy na itong Conqueror's Haki ay pwede palang gamitin sa iba pang paraan ay dapat tinry niya na gawin yan dun sa mga 5 elders. Pero yun nga hindi natin nakita at since nandun na nga magkakaroon dito ng hand-to-hand combat training itong si Gaban saka nga si Luffy, ang possible pwede mangyari itong si Luffy gawin na yan dito mismo kay Imusama o di naman kaya sa mga demonyong higante dyan. So kumbaga habang nakikipaglaban itong
si Luffy, dito niya na trainingin itong paggamit sa di pangkaraniwang Conqueror's Haki. At so ayan ay maliban pa nga rito sa pagtuturo ni Gaban kay Luffy kung paano gagamitin itong kanyang Conqueror's Haki in a different way, ay yung isa pang possible na pwede magturo dyan ay eto na nga yan, si Prince Loki. So dito, hindi naman natin alam kung etong si Prince Loki ay nakakagamit rin ng Conqueror's Haki. Pero kung babalikan nga natin itong theory na kung saan sinasabi nga natin, diba, etong si Prince Loki, kinalaban etong si King Harald at pinatay yan. At hindi na si King Harald, pati yung isang daang mga higante, dahil lahat sila mga naging demonyo na. So eto, kung totoo nga yung theory na naging demonyo itong sila King Harald at nagawa pa rin yung patay ni Prince Loki, ibig sabihin, alam ni Prince Loki kung paano nga yung secret o yung technique ba kung paano tatalunin itong mga demonyo rin mga higante nga dyan. At since na kailangan nga nila magsama-sama rito at magtulungan para matalo, ayang sila imusama pati na yung mga demon giants, kaya di malabo na itong si Prince Loki sabihin at ituro dito kay Luffy kung paano tatalunin itong mga demon giants na to. At syempre, parang di naman kaya ni Loki na siya mag-isa lalaban dyan ka na imusama saka dun sa mga demon giants. So now, kung siya lang yung may alam kung paano nga tatalunin yung mga yun, ay may hirapan siya dyan. So although baka nga humingi pa dito ng kapalit ba o ng kondisyon itong si Prince Loki bago niya yung turo dito kala Luffy, pero yun ang importante ay nasa isip naman siguro nga nito ni Prince Loki if ever na ituro dito kala Luffy kung paano nga yung technique para talunin sila imusama. So now di natin sure kung involved dyan yung Conqueror's Haki, kasi kung ganun man, kung involved yung Conqueror's Haki ay advantage niya dyan itong si Luffy, kasi nga marunong gumamit itong si Luffy ng Conqueror's Haki, nagtataglay siya niya. Tapos si Zoro ganun rin, kahit papano ay nakagamit ang Conqueror's Haki dyan. So ang medyo lugi lang rito o mahirapan itong si Sanji, kasi nga katulad ng sinasabi natin, wala pang bakas, di pa natin nakikita itong si Sanji kung meron talaga siyang Conqueror's Haki o wala. So kaya ayan, ay dito magkakaalaman kung makakasabay ba itong si Sanji sa pakikipaglaban dyan kala Imusama pati na sa mga demon giants nang wala siyang Conqueror's Haki. But anyways, ay pagkatapos nga niyan ni Sanji, so hanggang dito lang muna itong video natin patungkol sa Death Gear ni Luffy. At eto nga, kayo ba guys ay naniniwala kayo o sa tingin nyo ba possible na magkaroon nga ng Death Gear itong si Luffy? So nag-exist ba talaga yan o talaga hanggang theory na lang yan? So yun na naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.